Hello mga gagawa po tayo ngayon ng photo cake bar at pwede talaga natin itong ibenta per slices at pwede ding per tray. Madali lang talaga itong gawin at lulutuin po natin ito sa ating steamer kaya simulan na po natin. So dito gagamit lang po tayo ng 1 1/2 cups ng ating cake flour. At pwede naman yung all-purpose flour kung magtatanong kayo pero mas maganda yung texture pag cake flour po yung gagamitin natin. At lagyan lang natin ito ng 2 teaspoon ng baking powder at half teaspoon ng iodized salt. At 1/3 cup ng white sugar and then haluin lang po natin yan ng kaunti at pagkatapos maglagay po tayo dito ng 1 cup na tubig. At lagyan natin ito ng 1 teaspoon ng vanilla extract at haluin natin yan ng mabuti hanggang sa kuminis yung ating mixture. At ito'y salain lang po natin para maging makinis talaga yung texture ng ating mixture. At pagkatapos ay itabi lang muna natin yung ating mixture. So dito bago po tayo gagawa ng ating mirang ay i-prepare muna natin yung gagamitin po natin na tray. Meron po ako ditong 13 by 9 by 1 ng sizes ng ating tray at lagyan lang po natin yan ng parchment paper, non-stick na parchment paper yung gamit ko. At dito mga gagamit lang po tayo dito ng 5 pirasong egg whites at medium po yung itlog na gamit ko. At kailangan din na naka-prepare na yung maalat na itlog na yung gagawin po nating toppings dito. At dito sa ating egg whites ay maglagay lang po ako ng half teaspoon ng cream of tartar. Pwede ding suka na puti yung gagamitin ninyo kung wala po kayong cream of tartar. At batihin lang po natin yan hanggang sa mag-create po ito ng bubbles na medyo makinis at pagkatapos ay ilagay na po natin ng pautay-utay yung ating 1/3 cup ng white sugar plus 1 tablespoon po yung ilagay natin dito na white sugar. At nang naubos na po natin lahat na ilagay yung ating asukal, ay ilipat na po natin sa pinaka-high speed yung ating mixer para mapadali po nating makuha yung consistency na hinahanap po natin ng ating egg whites hanggang sa ito'y maging medium peaks. Sa preparation po ng ating egg whites ay kailangan po na yung ating egg white ay wala pong halo na kahit maliit lang po talaga na egg yolk. At yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg white ay kailangan po ay dry, hindi basa, na wala pong bahid na kung ano-ano. At wag lang po nating ibigla lahat sa paglagay dito yung ating mirang dito sa ating butter. Bali mag-tempered lang po tayo or hatiin lang muna natin. At pag nag-well combine na po yung first na mirang natin na nilalagay dito sa ating cake batter, ay saka na po natin ilagay lahat dito yung natira po natin na mirang. And then cut and fold lang ng padahan-dahan at huwag lang po natin itong ma-overmix. At sa puntong ito mga guys, kailangan ay nagpakulo na po tayo ng ating tubig sa ating steamer kasi ay sa pagbati or sa preparation po natin ng ating mirang ay napakadali lang po talaga. At pagkatapos natin maipantay yung ating mixture ay kailangan na lagyan na po natin agad ito ng toppings. Ito po yung ating maalat na itlog at lagyan lang po natin ito ng grated cheese sa ibabaw. At kailangan po na isalang na natin ito agad sa kumukulo na tubig ng ating steamer. At balutin lang po natin ng malinis na tila yung takip ng ating steamer para hindi matubigan yung ibabaw ng ating photo cake bar. At mga niluto ko po ito sa loob ng 15 minuto sa katamtaman ng apoy ng aking kalan. At kailangan mga ay hindi po natin ito ma-overcook. Pag natapos na po yung minutes na nasit po natin, ay patayin na po agad natin yung apoy ng ating kalan. At huwag lang muna natin kuhanin diyan yung ating photo cake bar sa ating steamer. Balik pabayaan lang muna natin or hayaan lang muna natin ng mga ilan pang minuto. Hayaan lang natin ng mga 5 minuto at pagkatapos ay pwede na po natin yang kuhanin para malayo lang po talaga mga sa bags or mag-deflate. At pag lumamig na ay pwede na po natin yang hiwain sa gusto po natin na hiwa. At ang bintahan po natin dito ay depende ho yan sa laki po ng ating slices at depende ho yan sa ating puhunan. Depende po talaga sa ating costing. Kung magbenta po kayo dito mga per tray ay kailangan po ay mag-costing lang po talaga kayo. Kasi kadalasan po talaga sa mga video natin ay hindi po talaga ako nagbigay ng aking costing kasi ay magkaiba naman po tayo ng ating costing. Kasi magkaiba po talaga yung mga presyo ng mga ingredients na mga binibilhan po natin. Ang importante lang po diyan, tayo ay mag-costing lang bago po tayo magbenta para malaman natin yung ating puhunan, para malaman natin kung magkano yung ating binta. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!